Angelica, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Opo. Ating iyo po ang ating mga ulo at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw ng iyong ipinagkaloob sa amin. Iwanan mo po kami ng bukas na isip upang aming maunawaan ang aming mga matutunan ngayong araw na magagamit namin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Maraming salamat, Angelica. Magandang umaga muli, Grade 5 Rizal. Magandang umaga po, Binibining Provo. Ayan, bago kayo umupo, ipakitingnan muna ang ilalim ng inyong mga upuan at lamesa. Kung may mga basura ba, may mga papel, at pakihanay ng maayos ang inyong mga upuan. Ayan, okay na ba? Maaari na kayo umupo. Maraming salamat po, Binibining. Bago ko makalimutan, ay magtatala muna ako ng mga lumiban sa klase. Mayroon bang lumiban ngayon? Wala po. Ayan, mabuti naman. Ako ay nagagalak na malaman na kayo ay kumpleto sa araw na ito at walang lumiban. At sisiguraduhin kong marami kayong matututunan sa paksang ating pag-aaralan ngayon. Ayan, bago tayo dumako sa panibagong paksa na pag-aaralan natin sa araw na ito, ay magkaroon muna tayo ng maikling aktibidad sa ating pagbabalik-aral upang malaman ko kung may natutunan at naiintindihan ba kayo sa nakaraan nating paksa. Magpapaskil ako ng mga katanungan dito sa harapan at ang gagawin ninyo ay ibigay ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong. Ayan, at kung gusto ninyong sumagot, taas lamang ang inyong kanang kamay at kayo ay aking tatawagin. Ayan, para sa unang katanungan, pakibasa. Anong gawain ang may kinalaman sa pagkukumpuli ng sirang upuan? Sino ang gustong sumagot? Yes, Syra. Gawain kahoy po, Binibining. Ayan, gawain kamoy ang sagot ni Syra. Tingnan natin kung tama ba ang kanyang sagot. Ayan, tama ang naging sagot ni Syra. Sa pangalawa naman, pakibasa. Ano naman ang gawain na may kinalaman sa paggawa ng bahay? Sino ang gustong sumagot? Yes, Angelica. Gawain kawayan po. Gawain kawayan. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Ayan, tama rin ang sagot ni Angelica. Sa pangalawang katanungan, pakibasa. Anong gawain naman ang may kinalaman sa paggawa ng laruan gawa sa metal? Yes, Joyce. Gawain metal po. Gawain metal. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Ayan, tama rin ang sagot ni Joyce. Pang-apat na katanungan. Anong gawain ang may kinalaman sa kuryente? Ako, yes, Denise. Gawaing elektrisidad. Gawain elektrisidad. Tingnan natin kung tama ba ang naging sagot ni Denise. Ayan, gawain elektrisidad. Tama rin ang naging sagot ni Denise. At sa panghuling tanong, Sa anong uri ng gawain pang-industriya na kabilang ang gawain kawayan? sino gustong sumagot? Yes, Angelica. Gawaing kamay po. Gawain kamay. Tingnan natin kung tama ba ang gawain kamay. Ayan, tama ang sagot ni Angelica. Lahat ng inyong naging sagot ay tama at ito ay nagpapakita na meron nga kayong naintindihan sa ating nakaraang paksa. Ayan, ngayon naman ay dumako na tayo at pag-aralan ng ating panibagong paksa para sa araw na ito. Pero bago ang lahat, ay bibigyan ko muna kayo ng isang maiksing aktibidad na kung saan ito ay pinamagatang silip sa paligid. Ang gagawin ninyo ay mag-uobserba kayo sa loob ng ating silid-aralan. Ano nga ba yung mga bagay na inyong nakikita? At pagkatapos ay bibigyan ko kayo ng mga piraso ng papel. Ang gagawin naman ninyo ay isulat ang mga bagay na inyong nakita at ipaskil ito dito sa harapan pagkatapos. Malinaw ba? Opo. Ayan, narito ang inyong mga papel. Paghati-hatiin at isulat kung ano ang mga bagay na inyong nakita. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para gawin yan. Ayan, tapos na ba? Pumunta na dito sa harapan at ipaskil ang inyong mga naisulat.
ito sa pang-araw-araw natin na buhay. Gaya ng unang upuan ay inuupuan natin ito palagi sa aming silid-aralan po. Ayan, maraming salamat. Ngayon naman, ang gagawin ninyo sa mga salitang naipastil ninyo dito sa harapan ay ihahanay ninyo kung saan kategorya ba ito nabibilang. Ayan, meron ako dito para sa metal at meron din para sa kahoy. Ayan. Kailangan ko ng dalawang representante upang ihanay ang mga salitang inyong naisulat. Yes, Angelica at Joyce. Ayan. Dito yun naman yung sa iyo, Joyce. Ayan, si Angelica ay naglagay ng libro, ng bisara, ng papel, sa hanay, ng kahoy. At si Joyce naman ay naglagay ng bookshelves, ng lamesa, at ng cabinet, dito naman sa metal. Maraming salamat, Joyce at Angelica. Ayan, tingnan natin kung tama ba ang inyong mga naging sagot. So, para sa kategorya na nakapaloob sa kahoy ay nilagay ni Angelica at Joyce ang libro, pisara, papel at upuan. Tama ba ang kanilang naging sagot? Tama! Ayan, tingnan naman natin dito sa metal. Naglagay sila ng bookshelves, ng lamesa at ng cabinet. Tama ba ang kanilang mga naging sagot? Tama! Ayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating panibagong aktibidad at may ipapakilala ako sa inyo. Kasama ko dito sa harapan ay si Handy Manny at sa gilid niya ay may mga salitang mga magugulo. Ang gagawin ninyo ay buuin ang mga salitang ito at ihanay kung saan ba ito nabibilang. At isusulat niyo ito dito sa pisara. Ilalagay ninyo kung ito ba ay nabibilang sa pamukpok, sa panukat ba, sa pamutol ba, sa pampaginis, pambutas, panghasa, o ito ba ay nabibilang sa ibang pang uri ng kasangkapan. Malinaw ba? Opo! Ayan, maaari kayo pumunta dito sa harapan at isulat ang inyong mga sagot. Ayan, ano pa ba? Yung mga salitang inyong nakikita. Meron tayong 10 salita na kasama ni Handy Manny. Ano kaya ang mga salitang ito? Ayan, may sagot na si Syra, may sagot na rin si Angelica. Marami rin ang sagot ni Venice. Ayan, meron pa ba? Ayan, anong salita pa ba yung hindi niya nalalagay? Ayan, tapos na ba? Maaari na kayong Ayan, umupo na ng maayos at babasahin natin at titignan kung tama ba ang inyong mga naging sagot. So, meron tayo dito martilyo, may eskwala, may metro, may ritso, may hakso, may katam, may barena, may kikit, plies, at screwdriver. Ang mga salitang inyong nabuo ay mga kasangkapan na kung saan ito ay ginagamit sa pagbuo ng iba't ibang mga kagamitan, kagaya na lamang ng mga kagamitang yari sa kahoy, yari sa metal, sa goma, o mga kagamitang katutubo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating formal na talakayan na kung saan ay tutuklasin natin kung ano nga ba ang gamit at kahulugan ng mga kagamitan o kasangkapang ito. At nakikita ninyo dito sa harapan ay ang mga larawan ng iba't ibang mga kasangkapan. At magtatawag ako ng isa sa inyo upang hilahin ang maliit na larawan upang makita natin kung ano nga ba ang hulugan ng mga ito. Malinaw ba? Opo! Ayan, magsimula tayo dito sa unang larawan. Sino ba ang gustong pumunta dito sa harapan? Yes, Joyce. Ayan, tingnan natin kung ano nga ba itong unang larawan. Ayan,
larawan na makikita natin ay martilyo. Ayan, pakibasa kung ano nga ba yung martilyo. Ito ay ginagamit pambunot ng pako at ang kabila naman ay pamukpok. Ayan, so nakikita ninyo meron tayo ditong martilyo. Ang martilyo ay ginagamit sa pagbubunot ng pako na kung saan ito yon. At ang sa kabilang parte naman ay ang pamukpok. So yan ay ang martilyo. Pangalawa, ano ba itong nasa larawan? Yes, Syra. Ito po ay tinatawag na metro po. Ayan, metro. Saan nga ba ginagamit ang metro, Syra? Pag nagsusukat po tayo ng mga gamit po. Ayan, ang metro ay ginagamit, maraming salamat, Syra. Ang metro ay ginagamit na panukat sa paggawa ng mga gawaing pang-industriya. Ayan, so kapag meron tayong susukatin, ay metro pala yung ginagamit. Sunod naman, ano ba yung nasa larawan? Yes, Angelica? Eskwela po. Ayan, meron tayo ditong eskwala. So, tingnan natin kung ano ba yung gamit ng eskwala. Ayan, ano nga ba ang gamit ng eskwala, Angelica? Ito po ay isang kasangkapang hugis L na may 90 degrees upang makatiyak na eskwalado ang ginagawa nating proyekto. Ayan, maraming salamat. Eskwala naman pala ay ang ginagamit na kasangkapan. Ito ay hugis L. Ayan, meron ako dito totoong eskwala. So nakikita ninyo, ito ang eskwala. Ito ay hugis L. Ayan, at ito ay ginagamit upang makatiyak na eskwalado o sakto ang taas o ang haba ng ating ginagawang proyekto. Ayan, sunod naman. Yes, Venice. Ano ba yung nasa sunod na larawan? Ripso po, teacher. Ripso. Ano nga ba yung ripso? Saan ba ginagamit yung ripso? Ayan, tingnan natin kung ano nga ba yung kahulugan ng ripso. Saan nga ba ito ginagamit? Ang ripso po, teacher, ay ginagamit na pamutol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Ayan, maraming salamat, Venice. Ang ripso ay ginagamit na pamutol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Kung meron tayong pamutol sa kahoy, syempre meron din tayong pamutol sa metal. Ano nga ba yung tawag sa pamutol sa metal? Yes, Joyce! Hacksaw, teacher. Hacksaw. Ang tawag sa pamutol ng metal ay hacksaw. Tingnan natin kung tama nga ba. Ayan. Hacksaw, maraming salamat, Joyce. Hacksaw o lagari ay ginagamit para naman sa bakal. Ayan. Tapos na tayo sa ginagamit na pamutol ng metal na kung saan ito ay tinatawag na lagari. Sunod naman ay meron tayo ditong katang. Ano nga ba yung gamit ng katang? Ang katang ay ginagamit upang mapakinis ang kahoy. Ayan, kapag meron pala tayong kahoy na kailangang pakinisin, lalo-lalo na kapag tayo ay gagawa ng lamesa o ng cabinet, ay kailangan natin gumamit ng katang upang mapakinis ang kahoy at upang maging maganda ang kalidad ng proyekto na ating gagawin. Sunod naman ay meron tayo ditong sunod na larawan. Ay meron tayo ditong, ano nga ba itong nasa larawan? Barena po. Ayan, meron tayo ditong barena. Ang barena naman ay ginagamit na pambutas, maaaring sa kahoy o sa metal. So sa kasangkapang ginagamit sa pambutas, ang barena ay maaaring gamitin sa dalawang uri ng proyekto. Maaaring ito ay kahoy o metal. Sunod naman ay meron tayo ditong Kikil. kikil. Saan nga ba ginagamit ang kikil? Panghasa. Ayan, magaling. Ang kikil ay ginagamit na panghasa sa ngipin ng lagari. So meron tayo ditong lagari. Kapag pala kailangan ng hasain ng lagari, ay gagamit na naman tayo ng kikil. Sunod ay meron tayo ditong Light. plies. Saan nga ba ginagamit ang plies? Pamutol po ng alambre. Ayan, ang plies ay ginagamit na pamutol ng alambre at pati na rin na pang-ipit. At sa huli naman ay meron tayo ditong larawan ng Screwdriver. Screwdriver. Ayan, saan nga ba ginagamit ang screwdriver? Panghilit ng tornilyo. Ayan, magaling. Ito ay ginagamit na panghigpit ng
gagawa ng mga gawaing kahoy o metal? Martilyo, metro, eskwala, ripso, hakso, katang, barena, kikit, plies, at screwdriver. Ayan. Ngayon, sino sa tingin ninyo ang gumagamit ng mga kasangkapang ito? Yes, Joyce. Ang mga karpentero po. Ayan, magaling. Ang gumagamit ng mga kasangkapang ito kadalasan ay ang mga karpentero. Ngayon, gaano ba kahalaga ang mga kagamitang ito? Na pwede naman gumamit tayo ng ibang kagamitan na pwedeng gawing pang-alternidad. Bakit nga ba mahalaga gamitin ang saktong mga kagamitan? Yes, Syra? Dapat natin gamitin yung mga angkop na mga kasangkapan o kagamitan upang mas mapadali natin ang ating mga gawain at saka mas magkakaroon tayo ng magandang kalidad sa ating proyekto po. Ayan, maraming salamat, Syra. Kailangan talaga natin gumamit ng mga angkop na kasangkapan para sa mabuting kalidad at maayos na kalidad ng proyekto. At sa panghuling tanong naman ay, ano sa tingin ninyo ang mga bagay na nasa inyong bahay na gawa sa kahoy at metal? Meron ba? Angelica, ano sa tingin mo ang mga gamit o bagay sa inyong bahay na gawa sa kahoy o metal? Ang kahoy po ay ang aming lamesa, upuan, at ang metal naman ay ang aming higaan. Ayan, mahusay. Maraming salamat. Ngayon naman, upang masuri kung meron nga kayo naintindihan sa ating mga ginawang pagtatalakay sa ating paksa at upang mas mapalalim ang inyong kaalaman, ay lumako tayo sa ating susunod na aktibidad. Ang aktibidad na ito ay pinamagatang aksyonan mo. Kayo ay hahatiin ko muna sa dalawang pangkat. Si Syra at Venice ay ang magiging unang pangkat at si Angelica at Joyce naman ang magiging pangalawang pangkat. Ngayon, hawak-hawak ko dito sa harapan ay ang mystery box. Kayo ay pupunot dito ng isang papel na kung saan ang mga papel na ito ay maaaring naglalaman ng mga salitang pamupok, panukat, pamutol, pampakinis, pambutas, o panghasa. Pagkatapos mong pumunot dito, ay pumunta kayo dito sa harapan upang kunin dito sa lamesa ang larawan ng inyong nabunot na salita at babalik sa inyong kagrupo para pag-usapan kung paano nyo isasadula ang kasangkapang ito. Malinaw ba? Opo. Ayan, bunot na muna dito ng salita. Ayan, tapos na ang unang pangkat. Sunod naman para sa ikalawang pangkat. Ayan, nakita nyo na ba? Punta na dito sa harapan ng representante ng inyong pangkat upang kunin kung ano nga ba ang salitang inyong nabunot. Ito po. Ito po. Ayan, bumalik na sa inyong kasama sa pangkat at pag-usapan kung paano nyo ba isasadula ang gamit na iyan. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto at pagkatapos ng 2 minuto ay magpe-presenta na kayo dito sa harapan. Kikip. Ah, may ganun pala. Oo. Ayan.
natin ang kikit. Salamat! Ayan, maraming salamat! Bigyan natin ng palakpakan ng unang pangkat. Napakagaling! Siyempre, hindi magpapawali ang ikalawang pangkat. Punta na dito sa harapan. Joyce, gusto kong malaman kung gaano kataas ang ating kisara. Ano kayong gagawin natin? May idea ako, Angelica. Meron ako ditong Metro? metro at atin itong susukatin kung gaano ito kahaba. Tama. Tama, pakihawak sa dulo. Sige. Ayan. Ganyan. Gano'n pala ito kataas, Joyce? Sila ni guys. At ang kisara natin ay 480 centimeter. Wow, ang lama. Wow! Ayan, maraming salamat sa pangalawang pangkat. Talaga namang napakahusay ninyo. At makikita natin meron nga kayong naiintindihan sa ating naging pagtalakay sa ating bagong paksa. At lagi natin tatandaan na sa paggawa ng iba't ibang uri ng proyekto ay kailangan natin gumamit ng angkop na kasangkapan. At sa paggamit ng mga angkop na kasangkapan ay kailangan natin itong gamitin ng maayos at ingatan para na rin maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente o kaya mga pagkakamali sa proyekto. At ang paggamit ng tamang kasangkapan ay magdudulot sa atin ng pagkagawa ng mga proyekto na kung saan ito ay may magandang kalidad. At lagi din natin tatandaan na ang maayos na paggamit ng mga kasangkapang ito ay kinakailangan. Pagkatapos natin gamitin ang mga kasangkapang ito ay isauli natin sa tamang lalagyan. Muli, ang paggamit ng wastong kasangkapan ay napaka-importante para mapanatili ang wastong kalidad ng proyekto at kaligtasan. Ito ay nagpapakita rin ng ating dedikasyon sa mga kagamitang ating ginagawa. Malinaw ba? Oo. Ayan. Ngayon naman, para sa ating pagtataya, ay magbibigay ako sa inyo ng mga papel na inyong sasagutan. Ayan, narito ang mga papel. Kumuha ng malinis na papel para doon nyo isulat ang inyong mga kasagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para magsagot. Tapos na ba? Oo. Ayan, pakibalik na ang mga papel. Ayan, maraming salamat. At bago ko pala makalimutan, ay magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin na kung saan ito ay ipapasa sa susunod nating pagkikita. Tahin niyo na lang at intindihin ang panungkol na nakasulat dito sa papel. At kung mayroon kayong mga katanungan ay maaari niyo akong i-message sa messenger. O kung makita niyo ako sa faculty, ay tanungin niyo lamang ako. Maraming salamat. Ayan, pakiligpit na lang yung mga gamit at kumayin na ang lahat.